aklat ng buhay. Amen. Hebrews chapter 11. Diyan ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ang ating magiging title, paksa for today, is Trust and Obey. Manampalataya ka at sumunod sa Kanya. Trust and Obey. Hebrews chapter 11. Ito ang ating scriptures ngayong umagang ito. Hebreo kapitulo 11, talatang 8 hanggang 10. Hebrews chapter 11 verses 8 up to 10. Kung atin ang natagpuan, inaaniyahan ko ang bawat isa, tayo kung lahat ay magsisipagtindig bilang paggalang sa kanyang mga salita. Hebreo kapitulo 11, talatang 8 hanggang 10. At kung inyo nang natagpuan, ganito nasusulat sa wikang Tagalog, magsingkaw. Verse 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging maglalakbay sa lupaing pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Next, mulitin ng verse 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. At tayo po ililipat dito sa verse 6. At ang sabi niya sa same chapter dito sa verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. For without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. At ang Diyos sa magpala sa pagkakabasa ng Kanyang salita ngayong umagang ito. Tayo kung lahat ay magsiyoko at tayo manalangin. Dakilang Ama na nasa sangkalangitan, sadyang napakabuti po ninyo. Ikaw ay isang Diyos na dakila, kamangha-mangha at walang katulad. Nagagalak ang aking puso at nagagalak, Lord, ang aming mga puso ngayong umagang ito na, Lord, dumating na naman po ang dakilang araw upang kami haharap sa iyo ng may buong kapagkumbabaan sapagkat narito, bukod tangi, kayo lamang po ang dapat maitaas. At patuloy po namin kayong itinataas sa aming mga buhay at sa aming kalagitnaan. Maitaas po kayo aming Ama, Panginoong Jesus at Santong Espiritu. Ang maghapong ito'y patuloy mong pagpalain at pasbasan, maging ang iyong lingkod sa kanyang pangangaral at ang iyong bayan patuloy na pagkalooban ng unawa sapagkat narito kaming lahat ay magmamana kagaya ng iyong sinabi, Father God, kanina po sa kapahayagan. Ang pagpapalay iyong ibinibigay at patuloy na ibinibigay sa lahat ng sayo'y nananampalataya at sumusunod. Ngayong umagang ito, aming pag-aaralan ng mga bagay nito, trust and obey in the Lord. Paano mangyayari ito? Ang iyong salita ang siyang magtuturo sa amin ngayong umagang ito. Salamat po aming Ama sa pagtatagumpay ng buong maghapon ito sapagkat iyong papurit pasasalamat ngayon at sa magpawalang hanggan. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa inyo po, Holy Spirit, at ang bawat umiibig sa Diyos ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Palakpakan natin. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Bago tayo magsiyuko, batiin natin, umarap tayo sa ating mga katabi at batiin natin ang bawat isa. Sabihin natin, mahal kita, kapwa ako tagalangit. Kanyakabig namin kayo, mga kapwa namin tagalangit. Baruch Hashem, ay ko'y makakabulan. We love you, people of God. At maging kayo mga nanonood ngayong umagang ito sa inyong kanya-kanyang dako. Sumayin niyo ang kanyang pag-ibig at ang pag-ibig din ng mga taga-Crisis Center. Praise God. Kagaya ng aking nabanggit na ngayong umagang ito, nais ko magsalita sa paksang na trust and obey. Maniwala ka, sumampalataya ka, at sumunod ka
sa kanyang kalooban. Hindi mapapahiya ang lahat na nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Simulan natin ang pag-aaral ngayong umaga nito. Bakit ganito ang ating title? Sapagkat may nais ipaabot ang ating Panginoon. Kung walang pananampalataya, hindi maaaring gumawa ng dakila sa ating buhay ang ating Panginoon. Last Thursday, may tumawag sa akin at ang sabi niya ay ganito, Pas, pwede ba akong humingi ng prayer? Kasi po ang aking anak, Anya, ay nabalot ng allergy. Yung kanyang anak kasi, noon hindi natin alam ito kasi wala pang tinatawag na newborn screening. Lalo na sa aming kapanahunan. Hindi ko alam kailan nauso yung newborn screening. Siguro sa panahon ni Kim, baka meron akong newborn screening. Pero nung dekada 90 at saka early 2000, alam po wala pang newborn screening So hindi uso. Pero sa mga isinisilang, majority or mandatory, lahat ng iyan dinadaan na sa newborn screening, nakikita na kaagad in advance kung ano yung magiging problema sa bata. Halimbawa, meron siyang allergy. At nagkataon, yung kapatid natin tumawag sa akin, itinawag niya, Pastor, yung aking anak, mula ulo hanggang talampakan, napuno po siya ng allergy. At yung allergy niya kasi kapag hindi yan binigyang pansin, nahihirapang huminga. So, medyo at risk yung bata. So, tinapos siya sa hospital at pagdating doon, kaagad akong tinawagan. Ano ba yung allergy niya? Sabi ko, kasi po, yung anak ko bawal sa toyo. So, nag-react po yung katawan niya. Sabi niya na puno ng allergy, talagang puno ng pantal at naging red yung kanyang mukha. All her parts namula. Kaya nahirapan po siya huminga. Sabi niya, itinakbo na namin sa hospital. So, sabi ko sa kanya, sige, mag-pray tayo, sabi ko. Pero bago natin ipag-pray ang iyong anak, sabi ko, kausapin ko muna siya. Gusto ko kahit, alam ko, she was like 8 years old, or 9 yata, hindi ako sure. So sabi ko, kausapin ko, ibigay mo sa kanyang telepono. Kasi ayaw ko na mag-pray lang tayo, gusto ko, involve yung bata. Kasi kawawa Ang sarap kumakain bilang mga Pilipino ng lutong toyo. Pagkatapos, bawal ka, sabi ko. Kailangan ng batang ito, kahit bata pa iyan, maturuan na sa pananampalataya. Sinabi ko ng Book of Proverbs, turuan mo ang bata at hindi niya hihiwalayan sa kanyang paglaki. So ang mga bata pa lamang, tinuturuan na iyan. At naalala ko, kaya ginawa ko yun, naalala ko yung ginawa sa akin ni Archmas. Nung ako'y bata pa, asthmatic ako Nung kami nakatira pa sa LNS, ako'y asthmatic, lagi akong nahihirapang huminga nung ako'y bata pa. Pero tandang-tanda ko hanggang sa araw na ito, inupuan ako ni Archpas at sabi niya sa akin, makinig ka, mag-usap tayo. Tinuruan niya ako sa pananampalataya kahit ako'y bata pa. At ang sabi niya sa akin, nananampalataya ka ba? Pagkatapos niya may paliwanag ng Diyos, kaya kang pagalingin at kaya kanyang alisin sa bagay na iyan. Kasi ang sakit, pinapagaling ni Lord. Pero kapag yan ibabalik-balik at yung mga namamana, kagaya ng lahi ng mga hypertension, lahi ng mga naatake, lahi ng mga asthmatic, kung ano pa, pwede yan putulin ng Panginoon. Hindi lang basta nagpapagaling si Lord. Siya'y nagpapalaya. At sabi sa akin ni Archpas, ikaw ba'y nananampalataya? At sa aking murang edad, sumagot ako po'y nananampalataya, sabi ko. At simula sa araw na iyon, tandang-tanda ko, hindi na ako ulit nagkahika. Kasi nanampalataya ako naniwala ako Ngayon, yun ang aking naalaala. Kaya sinabi ko kaagad sa kanyang nanay na kausapin ko yung bata, sabi ko. Ilagay mo sa speaker yung phone. Tapos sabi ko sa kanya, nananampalataya ka ba na pwede kang pagalingin ng Diyos? Ang sabi ko. Si Lord Jesus, pinaliwanag ko sa kanya, yung Matthew 8:17, nananampalataya ka ba? Sabi ko, hindi ka lang basta pagagalingin ni Lord. Pero mapuputol na yan, hindi na babalik sa iyo, sabi ko. Kasi kawawa ka, nakadextrose ka, hindi mabuti yung kalalagayan. Sabi ko, hindi mo makain yung gusto mo, sabi ko. Ang daming bawal, pati chocolate, bawal sa iyo, sabi ko. Dapat nag-i-enjoy ka sa mga bagay na yan sa iyong edad. Nananampalataya ka ba? Sabi ko, pagkatapos ko may paliwanag. Ang sabi niya sa akin, I believe, Pastor, I believe that God can heal me. That the Lord Jesus Christ can cure me. I believe what you said. I-believe ko kaya. Sa kanyang murang edad, siya'y nanampalataya. Naramdaman ko yung pananampalataya sa bata. Kaya po pala sinabi ni Lord, kung hindi kayo magiging kagaya ng mga batang ito,
Napakahalaga. Yung faith ng isang bata na walang doubt, dakila ang pagkilos ng Panginoon. Napakadakila. Kaya naalala ko rin, pagkatapos kong ipag-pray yung batang iyon, ang sabi ko sa kanya, hindi ka na babalik sa hospital simula ngayon. Amen, Pastor Anya. Nag-aamen. So sobrang tuwa ko sa kanya, sabi ko, bukas dadalawin kita, sabi ko. Pagkatapos kita madalaw, anong gusto mong pasalubong? Ang sabi ko, kahit wala na po, Pastor Anya. Hindi, kahit ano lang, sabi niya. Sabi ko, donut po, Anya. Simple lang, donut. Sige, pagdala kita, adobo flavor, sabi ko. Kasi magaling ka na ako. Pero wala akong nakita sa Jacob, saka sa Krispy Kreme na donut, na adobo. So, wala. Pinagdala ko na lang siya ng ibang donut. Nakita ko yung faith sa bata. Pagbukas ko ng pinto, nung siya'y dalawin ko, kagad niya ako nakita at nag-smile at sabi niya, Pastor, I'm healed. Ano? Wow! Tuwang-tuwa talagang yung puso ko'y nagala. Napakahalaga kasi ng pananampalataya. Sa Book of Mark, chapter 34, chapter 5, verse 34, yung babaeng nagdurugo sa loob ng napakahabang panahon, ang kanyang naging puhunan, naubos ang kanyang kayamanan sa kanyang pagpapagamot. Pero yung kanyang naging puhunan para siya gumaling, sinabi niya, through faith. Anong sinabi niya? Mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Mahawakan ko lamang yung laylayan, yung pinakadulo ng damit ni Jesus. Gagaling ako niya. At nang mahipo nga niya, naramdaman ni Lord, lumabas sa kanya ang bisa, kapangyarihan. Naramdaman niya. Alam ni Lord, nakita niya. Kaya sinabi ni Lord, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Look at that. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa Luke chapter 17, verse 19, ganun din. Pinagaling ni Lord ang 10 ketongin. Pero iisa lang yung bumalik at hindi pa Israelita. At yung bumalik na yun, paglapit niya kay Lord, siya'y sumamba at patira pa sa kanyang harapan. At sinabi ng Panginoon, 10 ang nilinis, bakit isa lang ang bumalik? At pagkatapos sinabi ni Lord, umayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. The same! Yung sinabi ni Lord sa babaeng nagdurugo at sa mga 10 ketungin, bumalik lamang yung isa, the same. Sinabi ni Lord, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa Luke chapter 18, verse 42, yung lalaking bulag simula sa kanyang pagkabata nang siya isilang, wala na siyang nakikita, wala siyang nakatanaw. At ang marinig niya ang mga tao nagkakagulo, nagkakaroon ng malaking ingay, sinabi niya sa lahat ng nakapaligid sa kanya, ano ang nangyayari? Kasi hindi niya nakikita eh. Ano ang nangyayari? Ang sabi niya. At ang sabi ng mga tao, dumarating si Jesus, ang anak ni David. At pagkatapos nagsimulang magsisigaw ang bulag na ito. At ang sabi ng lalaking bulag na ito, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin, pagalingin mo ako. Hindi siya tumigil sa pagsigaw. Malayo pa lamang si Lord, nagsisigaw na siya. Kasi siya'y nanampalataya. At pagkatapos ng madaan si Lord sa kanyang harap, tinignan siya ni Lord, at siya'y pinagaling. Anong gusto mong matanggap? Ang sabi ni Lord. Ang sabi niya, gusto kong makamit ang aking paningin. At pinagaling siya ng Panginoon. At pagkatapos sinabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. That is the power of faith. Malaki ang nagagawa ng pananampalataya, mga kapatid ko. Hindi makakilos si Lord, sabi ng ating scriptures kanina, hindi makakilos si Lord kung walang pananampalataya. Sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan ni Lord, may hinahanap siya, yung tinatawag na pananampalataya. Great faith. Without faith, hindi kumikilos ang Panginoon. Pero kung saan naroroon ang pananampalataya, gumagawa ng dakila ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Isa ang ating kailangan. Narinig natin ang aral, narinig natin ang kapahayagan. Let us have the faith. May magagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Marami tayong pangarap. Pero isa lang ang magbibigay ng katuparan. Kahit ikaw ay may master's degree, kahit ikaw ay may doctorate degree, kapatid ko, kahit sabihin mong lahi ninyong pagiging negosyante, pero kung hindi loloobin ni Lord na ikaw ay hindi magtagumpay, ikaw ay hindi magtatagumpay, babagsak ka pa rin. Isa pa rin ang ating bagsak. Isa pa rin ang ating dapat pagkatiwalaan. Isa pa rin ang ating pag-asa. And the name is Jesus Christ. Amen? Siya ang ating pag-asa. At wala ng iba. At isa ang kanyang hinahanap sa atin, kapatid ko, manampalataya tayo. Have the faith. At sumunod tayo sa kanyang kalooban, may magagawa siya sa ating mga buhay. Say Amen. Amen. Ang faith, it is the substance of all things.
Lahat ay umiikot sa pananampalataya. Tingnan natin ang ating scriptures. Dito sa Hebrews chapter 1, ganito ang nasusulat. Ang sabi niya dito sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 1, verse 1, ngayon, ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ikaw ay nag-expect ng isang bagay at wala kang alam na mangyayari, pwedeng hindi, pero lalo na kung ito'y imposible. Pero ikaw ay nananampalataya na pwedeng ipagkaloob ito ng Panginoon, mangyayari. Ulitin ko, ngayon ang pananampalataya ang siyang kapanatagan. Sabihin na natin, kapanatagan. Kapag ikaw ay may pananampalataya, hindi ka maaaring mabalisa. Hindi ka maaaring matakot. Hindi pwedeng magkaroon ng doubt dahil ang kalaban ng pananampalataya is doubt. Kapag pumasok ang takot sa ating mga puso, kapatid ko, nawawala at nasisira ang pananampalataya. Kapag ikaw ay nanampalataya, mapanatag ka, ang Diyos, ginawa na niya, pinagkaloob na niya. Kahit may nararamdaman ka pa, Lord, ako po'y pinagaling mo na. Hindi pagagalingin. Ako po'y pinagaling mo na. Kahit may nararamdaman ka, that is the faith. You are healed. Kinuha na niya. Nananampalataya ka, may magagawa ang Panginoon sa iyong buhay. Kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakikita. Yun nga ang difference eh. Kapag ako'y nanonood ng YouTube, lalo na sa ibang bansa, nagkakaroon ng forum ang mga Christian activists. At sila'y tinatanong, sinasabi ng mga unbeliever, what is the evidence upang ako'y maniwala na may Diyos sa nila? Kasi kailangan, nakita natin ang evidence. Kung nakikita mo ang evidence, kapatid ko, wala nang pananampalataya. Kasi nakita mo na yan. Pero ang sabi ng verse 1, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakita si Lord. Hindi natin siya nakitang naglakad sa may bayan ng Jerusalem, 2,000 taon na nakakaraan, pero nananampalataya tayo na siya'y anak ng Diyos. Tayo'y nananampalataya, bagamat hindi natin nakita si Father God kailanpaman, pero naririnig natin ang kanyang tinig, at narito tayo nananampalataya na dahil sa pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, upang tayo matubos mula sa kamatayan, kasalanan, at sa impyerno. Nananampalataya tayo. Nang tayo maborn again, the very day that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, nananampalataya tayo. Sinabi natin, Lord, ako'y iyong linisin. Hugasan mo po ako sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang dugo. Wala akong nakitang dugong dumating na naglinis sa iyo. Pero you believe, nananampalataya ka, na nilinis ka ng Panginoon. By faith, sinabi mo, Lord, dalangin ko po, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Walang ipinadalang screenshot sa iyo si Lord na nagpapakita mo, ito na screenshot, na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Walang ganun. But you believe, nananampalataya ka na ang iyong pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay. Lahat ay umiikot sa pananampalataya. Ganito katindi ang kapangyarihan ng pananampalataya. At kapag ikaw ay nananampalataya, may kakambal iyan. Sumunod ka sa kanyang kalooban. At iyan ang nangyari sa ating pinakaninuno. Walang iba, kundi si Amang Abraham. Ang isa sa pinakamahirap na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao ay ito. Ikaw ay manampalataya at uutusan ka ng Panginoon na gawin mo isang bagay na napakahirap gawin. And then nagsalita sa kanya si Father God at sinabi niya, Abraham, umalis ka sa dakong ito at paroroon ka sa dakong aking ituturo sa iyo. Mahirap po iyon. Hindi biro-biro iyon. Ako kapag lumalayo ako, paparoon ako sa ibang lugar na hindi ko nalalaman first time at yun ang karo. Naroon yung takot. Napakahirap sumunod. Kasi alam mo, baka mapahamak ka. Pero dahil si Lord na nagsalita, dahil ang Diyos na nagsalita kay Abraham, siya'y nananampalataya. Tignan niyo ang kanyang nagikaso. Dito sa verse 8 tayo pililipat sa ating scriptures. Dito sa Hebrews chapter 11, verse 8 up to 10, ganito ang nasusulat. Ang sabi niya ay, sa pananampalataya, by faith, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima. What is tumalima? Sumunod. Kaya itong si Ken at itong si Kesiya, alam nyo, mapalad kayo. Kahit hindi nyo, sabihin natin, pangarap o hindi nyo masyado 100% gusto yung inyong course, pero tumalima kayo sa inyong mga magulang, lalo na lingkod ng Diyos,
magiging mabuti. Napakaganda ng inyong bukas. Believe me. Kasi lahat ng bata may mga kanya-kanyang pangarap eh. Lahat. Pero kailangan pa rin talaga ang gabay ng magulang. Lalo na ang nagsalita, mga lingkod ng Diyos. At lalo na hindi lang basta magulang ang nagsasalita. Yung kanilang reason kung bakit nag-advise sila sa mga bata nito is because ang iniisip nila is the future of the ministry. Kapag iniisip mo ang future of the ministry, ibig sabihin kalulugdan ka ni Lord. Kaya kalulugdan kayo ng Panginoon. Magiging mabuti dahil kailangan yung architect, engineer sa paparating na kapanahunan. Itong siyang mga Abraham, tumalima siya. Sumunod. Sinabi niya, Abraham, umalis ka sa dakong ito at dumuon ka sa lupain natin ituturo sa iyo. Siya'y nananampalataya. Tayo nananampalataya tayo sapagkat narito nasusulat. Si Abraham, wala siyang Biblia sa kapanahunan niyaon. Tayo nabasa natin ang salita, tayo naturuan, at tayo nananampalataya. Pero siya, walang ibang puhunan. Talagang pananampalataya lang ang kanya naging puhunan sa harap ng ating Diyos. At ang sabi niya, ganito kung ating pagpapatuloy, pumuroon ka sa isang dakong kanyang tatanggapin mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Nabalo. Masakit ito. Pero itong siya mga Abraham, mas mabigat ang kanyang mapupuntahan. Hindi niya alam. Wala siyang idea. Pero siya'y nananampalataya. Ginawa niya. May pananampalataya. At ano yung kakambal ng pananampalataya? Pagtalima. Pagsunod. Kaya sabi ng verse 9 ay ganito. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupaing pangako. Nagaya sa hindi sariling lupa at tumahad sa mga tolda na kasama ni Isaac, ni Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangakong kasama niya. So nakita niyo ang verse 9. Malaki ang epekto ng pananampalataya. Kapag ang magulang ay nananampalataya, yung pangako ng Diyos nananatili hanggang sa kanyang mga anak at salit-saling lahi. Kung hindi nananampalataya itong si Abraham, hindi nagmana ng pangako si Isaac. Hindi nagmana ng pangako itong si Jacob. Napakapalad ng mga anak. At kung kayong mga anak, agree kayo sa ating sasabihin, isigay niyong malakas ang amen mamaya. Napakapalad ng mga anak na ang kanilang mga magulang ay may pananampalataya sa Panginoon. Amen! Napakapalad nyo. Yung iba, ang pangarap nila hanggang pangarap na lang. Na gusto nilang makasama sa pagsamba ang kanilang mga magulang. Na gusto nila kasama nila sa kaligtasan ang kanilang mga magulang hanggang pangarap na lang. Yung iba, hindi natupad ang kanilang mga pangarap. Yung iba, namatay ang kanilang mga magulang na hindi tinatanggap si Lord sa kanilang mga buhay. Walang kaligtasan. Napakapalad ng mga anak na may pananampalataya kanilang magulang sa Panginoon. Sapagkat kung naging matuwid ang magulang, yung faith nila naging great sa harap ng Panginoon, ang biyaya mananatili mula sa magulang hanggang sa anak at sa anak ng kanyang mga anak. Yan ang nangyari sa verse 9 kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Kaya huwag niyong sisirain. Nagsimula kay Abraham at isa ang bilin ni Abraham sa kanyang alila. Pagsikapan mo ng aking anak na si Isaac, huwag makapag-asawa sa mga nasa labas. Kasi alam nila, kapag sila'y nakipagtipan, nakipag-relationship sa mga hindi mananampalataya, yung tipan napuputol, nasisira. Nakita yan sa panahon ni Abraham at sa kanyang mga anak. Sabi ng verse 9, kaya magbibilin ako at nagbibilin ng salita ng Panginoon. Huwag nating sisirain ang tipan ng Panginoon sa ating lahi. Say Amen. Mga kabataan, huwag matigas ang inyong ulo. Huwag matigas ang inyong ulo sa harap ni Lord na kapag kayo nakakita, naramdaman ninyo, crush ko ito, mahal ko ito, soulmate ko ito, patugod ka. Siya ang aking soulmate. Pagkatapos makikita mo sa susunod na taon, gusto magbigti, gusto magpakamatay. Bakit? Naghiwalay. Soulmate? Pagkatapos magpapakamatay ka? Patugutan niya, Israelio kapatid ko. Huwag niyong sirain ang tipan ng Panginoon, mga kabataan. Amen? Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita, darling. Sige, kung mahal mo ako, patunayan mo. Anya, sumipil ka sa akin. So, hindi pa sila kasal, nagsisiping na. Pagkatapos, nasisira na. Sasabihin nila, pastor, share ko na lang, sasama ko na lang sa church. Eto to. Ano? Si Lord ang mag-a-adjust? Si Lord ang tatabi? Pinagbili niya, huwag kayong makipagtipan? Hindi nyo kapamato ka mga iyan? Kaliwanagan kayo, sila'y kaliliman? Templo kayo ng Diyos, sila'y templo ng Diyos-Diyosan?
kay Lord kayo, kay Satanas sila. Pagkatapos magpapabuntis ka. Binibigyan mo ng kahihiyan ng ating Panginoon. Pastor, baka hindi ako makapag-asawa. Where is your faith? Yes. Napakalayo mo sa ating ninonong si Abraham. Siya mga Abraham na natili kay Lord, nagtiwala kay Lord. Ikaw, kaagad mong iniisip, baka magsara ang bubaryo mo. Oh, come on, kapatid ko. Napakababaw ng ating pananampalataya. Hindi ganyan ang ating Panginoon. And so on and so forth, marami tayong respond. Kasi pastor, alam po, in church. Kaya may nintun ko giluwal. O na naman tsura lang ang daging C3. At ang gapita. Alam malabog in church. At ang gapita, matsura ko nga. Kaya kayong mga nagsasabi ng gano'n, kasi alam ko malabog kong pogi in church. Ini-insulto nyo mga kapatid sa church. Yes. Magsalamin muna kayo. Bayo yung itaong dalawa. But when you have the faith, kapatid ko, may pananampalataya ka, maniwala ka, inihanda na ni Lord ang para sa iyong bukas. Amen? Ang mabuting asawang sabi ng Bible, ito'y hinihingi kay Lord. Pero kung nagpakalapit ka sa Kanya, inuna mo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. Seek Him first and His righteousness. Anong sabi niya? All these things. Lahat ng ito, anong lahat ng ito? Kabuhayan. Ano ang lahat ng ito? Kaligtasan ng iyong pamilya. Ano ang lahat ng ito? Kasama dyan ang love life. Hindi pa imposible. Kaya maging ikaw, kapatid na din. Kung magtiwala ka lang kay Lord, magpakalapit ka, magpakatotoo ka Kristiyano, magpakasakdal ka, at hihingi ka kay Lord, ipagkakaloob niya. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo, mga kapatid ko. Kahit maging ito si Mamo. Kung gusto pa niyo mag-asawa. Si Mama Luz, kung gusto niyo mag-asawa. Si Sister Luz, doon ka, ganun din. Kadaming pwede mag-asawa dito. Mamo, dalawang Sister Luz, sino pa? Sister Magdalena, Mama Trice, kung gusto niyo mag-asawa. Nasa sa inyo yan. Pero the truth is, kapatid ko, lahat ng ito'y hinihingi sa Panginoon. Kapag si Lord ang nagbigay, hindi ka magkakamali. Amen? Just trust and obey. Manampalataya at sumunod. Kaya sinabi ni Lord kay Abraham, umalis ka dito. Kasi sometimes hindi ito alam ng marami. Pero kayong mga nakikinig, pakinggan niyo ito. Magkaroon kayo ng idea. Minsan, kaya hindi ka sumusulong sa pananampalataya. Yung mga nakapaligid sa iyo, sila ang nagiging reason upang maging mahina ka. Halimbawa, compound kayo. Yung mga kamag-anak mo, kapatid mo, mga magulang mo, kalaban ng pananampalataya. Subukan mong lumayo. Subukan mong dumistansya sa kanila. Ihiwalay mong yung tahanan. Bubuti yung pananampalataya. Kapag napapaligiran ka ng mga kalaban ni Lord, kapag napapaligiran ka ng mga kahit Kristiyano, kung mahina o marumi ang kanilang buhay pananampalataya, magiging ganun ka rin. Kasi naapektuhan ka eh. Hindi naman lahat ng Kristiyano, pero may mga ganyang kaso at alam ko yan dahil karanasan ko yan. Marami ko nakita sa aking mga tupa na ganyan ang kanilang naging kahinaan. Subukan mong lumayo, mapapabuti ka. Yan ang naging reason ni Lord. Umalis ka sa ura niya at umalis ka sa iyong mga kamag-anakan. Iniwalay ni Lord si Abraham sa kanyang pamilya. Umalis ka niya at dadalhin kita sa isang lupain. Ipinangako ko na magiging mabuti at mamanahin ng iyong mga anak. Dito sa verse 10, sabi niya, sapagkat, anong ginawa ni Abraham? Sapagkat inaasahan niya na ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Nangako si Father God, ibibigay ko sa iyo ang lupain niyaon. Nanampalataya si Abraham, pag si Lord ang nangako, ang Diyos ang nagtayo. Kapag si Lord ang nangako ng iyong love life, magiging mabuti ang iyong buhay, may asawa. Kapag si Lord ang nagbasbas sa iyo, pagpapala, tunay nga, magiging masagana ka. Sapagkat sa pananampalataya, alam natin lahat, si Lord ay nakagagawa at sa Kanya'y walang kasinungalingan. Amen? Ganito kadakila ang Panginoon. Ngayon, pagkatapos mong nanampalataya at sumunod, may gagawin si Lord sa iyo. Yes. Hindi lang basta nanampalataya ka, hindi lang basta susunod ka, papasok yung susunod. Ano yun? Susubukin ni Lord ang iyong pananampalataya. At yan ang nangyari still kay Amang Abraham. Tumalima siya, iniwan niya ang kanyang bayan at siya'y sumunod kay Lord. Pagdating niya sa lupain ng Kanaan, kaagad, instantly, sinubok siya ni Lord. Ang pangako ni Lord, dadalhin kita sa isang mabuting lupain. Dadalhin kita sa isang lupain binubukalan ng gatas at pulot. In the Bible, ang Israel, ang description ni Lord, lupain binubukalan ng gatas at ng pulot.
May tinatawag na American Dream. Noon, yung pangarap ng maraming Pilipino, ang kanilang maging tirahan na yung bansang Amerika. Yun ang tinatawag noon na American Dream. Ngayon wala na. Pero nananatili ang isang bagay. Yung lupaing pinangako, dakila, binubukulan ng gatas sa kulot, ito ang Israel. So alam ni ang mga Abraham, may dakilang pangako sa kanya si Lord. Pero ito ang nangyari. Pagdating niya at pag-apak sa Kanaan, instantly, kaagad niya sinubok ni Lord. Ang sumalubong sa kanya, matinding kagutom. Lord, gusto ko magkaroon ng pila. Lord, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Lord, gusto ko makapagpatayo ng bahay, ayaw ko na pong pangupahan. Lord, gusto ko makapagpatayo ng aking kumpanya. Marami kang pangarap sa buhay. Napakarami natin pangarap. Pero sometimes, kapag ikaw ay nanampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban, kailangan mong patunayan yung faith. Ang pananampalataya kasi, hindi mo mapapatunayan na pananampalataya kung hindi susubukin ni Lord. Kaya sabi niya, pumunta ka sa Kanaan. Pagdating niya, kaagad, instantly, kagutom ang sumalubong sa kanya. Tignan natin, dito sa isang page. Genesis chapter 12 verse 1. Ganito ang nasusulat. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At nanampalataya, ito siya mga Abraham, without knowing kung saan siya pupunta. Hindi siya nagtanong eh. Dito nagkamali si Moses. Sinabi ni Lord kay Moses, pumaroon ka sa Ehipto at sabihin mo, palayain ang aking bayan. Ang ginawa kagad ni Moses, Lord, bigyan mo po ako ng spokesperson. At siya ay nakipagtalo pa kay Lord, pinilit niya, kailangan niya ng spokesperson at nag-init ang galit ng Panginoon kay Moses ang sabi ng Biblia. Ito siya mga Abraham, hindi na nagtanong. Wala nang question. Ang sabi niya, pumaroon ka sa lupain natin ituturo, umalis ka sa iyong mga kamag-anak, instantly, yes Lord, no questions asked. Hindi na sinabi, Lord, sasama ko ba ito? Lord, ano ang ating mararatan? Walang ganun. Nanampalataya lang. Ganun kadakila ang pananampalataya ni mga Abraham. Verse 2, at gagawin kitang, tignan niyo ang pangako, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, tayo pinagpala ni Father God kanina, amen? At padadakilain ko ang iyong pangalan. Nangyari nga, Archpass. Naging napaka-great ng pangalan ni ang mga Abraham. Pagpapalain sa iyo, susumpain ko, mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. 4. Kaya jumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Kaya talagang yung sambahayan niya kasama kung anong naging decision. Halimbawa yun, talagang nag-advise itong search pass. So hindi kayo mapapahiya, mangyayari. Kaswelo mo Jersey, asawa mo din yung faith of obedience. Amen? Pakasal ako na, sweet na. 6. Huwag ko muna madapa-papa, hindi mo kay AJ, ulong ko yun. AJ, tandaan mo ito. Pag may minto ka, ay magsisi. Pinano ka malagunin yan. At itong tutong Kristiyano. Maniwala ka to? Ayaw. At di na may mga santing ako idading. Kutang mga nakipanganay mo na iba't kayong ginong masawa. Kaya ba't at inyari panganay dati mo? Sabihin ng mga anak na nasawa. Huwag gawin mo man. Sabihan ng ating mama translate kayo. Verse Verse 6 na. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikem, hanggang sa puno ng Encina sa Namore. At nooy nasa lupain yaon ang kaninewa. Napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito. At siya'y nagtayo doon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kalunuran ng Bethel na nasa silanganan ng Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay at nagtuloy sa dakong timugan. So nagpatuloy siya. Pagdating niya sa Kanaan, ito yung sinasabi ko, ang sumalubong sa kanya, kaagad sinubok ni Lord ang kanyang pananampalataya. Tignan niyo ang verse 10. At nagkagutom sa lupain yaon at bumaba si Abram at nasok sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit
ang kagutom sa lupain. Pero wala akong mababasa in the Bible na nag-question or nag-doubt itong siyang mga Abraham. Hindi niya sinabi na, Lord, sumunod naman ako sa iyo Umalis ako sa lupay ng Ur, inutusan mo ako na ako'y paririto. Nanampalataya ko, sumunod ako, trust and obey. Pero bakit pag sumunod ako sa iyo, Lord, bakit kaagad yung sumalubong sa akin, mahigpit na kagutom? Matindi, pero hindi siya nag-question. Hindi niya hinayaang magkaroon ng bitak or kahit kaunting panghihina ang kanyang pananampalataya because yung pinangahawakan niya, tapat ang nangako sa kanya. At ganoon din tayo. Pag nanampalataya ka, kapag sumunod ka kay Lord, susubukin ka talaga ni Lord. Kasi gusto ni Lord na mapatunayan ang iyong pananampalataya. Unang pagsunod pa lang ni Abraham kay Lord, sinubok na ng matindi ang kanyang pananampalataya. Number 1, pagdating niya sa lupain ng Kanaan, kaagad matindi yung kagutom. Pero sinabi ni Lord, pagpapalain kita. Yung lupang dadaling ko sa iyo, binubukalan ng gatas sa tagkulod. Pero pagdating niya, matindi kahirapan, walang makain. Hindi siya na-question kay Lord. So lumipat muna siya ng bayan, tinignan ni Lord yung kanyang katalinuhan, yung kanyang katapatan. Kasi kung mahina ang faith, kaagad mo sasabihin to, babalik na lang ako sa Ur. Pero pinanghawakan niya Hindi na ako babalik sa Ur. Inalis ako ni Lord, may pangako siya. So gumawa siya, nagpakatalino siya. Lilipat muna ako pansamantala ng Egypto. Pero hindi siya bumalik sa kanyang pinanggalingan. At pagdating doon, sinubok siya kaagad ni Lord. Ang buhay niya nakataya. Pero sa aking uri pa rin malago asawa niya, pwede daw ang kapatid. So sinabi niya, pag tayo magkapatid, kinuha ng hari ang kanyang asawa. Pero dumating ang parusa ng Panginoon, kaya nagising si Haring Faraon at sabi niya, dinaya mo ko, ba't hindi mo sinabi ng asawa mo? Kunin mo siya, naralian siya niya. At ang mga alipin mo at lahat ng pag-aari mo, kunin mo niya. Umalis kayo dito, sinarot ako ng Panginoon dahil sa inyo. Doon nagpanggap sila magkapatid. O si magkapatid mo, yakap ikaw manadaki pampang tatang ng Jayan. Eh, hindi na po bumili ng itlog doon ninang doon sa nagtitinda doon. Kasi hindi ko makalimutan ang sabi niya. Si Calvo. Hindi po, hindi po doon sa lugar ninang, banda pa doon. Sabi niya, kalagunin anak mo. Nala ako matatanda. Ipaisip ko pa, anak pa. Yan ko masabi na ninang. Kasi hindi ko alam kung ako kausap niya. Eh, wala namang iba. Kalagunin anak mo siya, anak. Anak ako, talaga hindi ko na-gets. Kaya gulo mo, anak. Hoy, asawa kaya na ako. Nabukong balbalan ng yabon na Nga ka nakapastor ko. Ako na, pwede ka? So ngayon, sinubok itong siya mga Abraham. Siya ay nanampalataya. Hindi siya naghina. Hindi siya tumingin. At yung naging huling pagsubok kay Abraham, sa usapin lupain bukod sa kanyang anak na si Isaac, kasi wala pa siya dito, yung tinignan ni Lord, yung katalinuhan ni Abraham. Tinignan niya, nag-offer si Lord ng isang bagay na kung saan, kasi dito binibigyan pansin. Nakita ni Abraham ang dalawang option. Saan ako pupunta? Nasa lupay na siya ng pangako. Dito sa bakubakong medyo mabato-bato, o doon sa isang lugar na parang napakagandang tignan, na parang yun ang tinatawag na Garden of Eden. Sinubok siya. Kapag nanampalataya ka at sumunod ka kay Lord, upang mapatunayan ang iyong pananampalataya, ang isa sa hinahanap ni Lord, maging matalino ka. Paano nagpakatalino itong siya mga Abraham? Tignan natin. Chapter 13. At ito ang ating huli. Chapter 13, verse 1. Okay. Ganito ang nasusulat dito sa chapter 13, verses 1 hanggang 8. Tayo po ba'y handa na? Ang sabi niya dito sa verse 1, at tumahon sa tinumugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, pilak at ginto. Kaya lahat talaga ng sumusunod at nananampalataya archpas magiging pinagpalaya. Sinabi dito totoong mayaman sa hayop, it means the property, sa pilak, at sa ginto. Noon pa man talaga standard na ang kayamanan no? Sa mga pinagpapala ni Lord. At mangyayari iyan lahat sa atin. Amen. Darating ang araw, mga kapatid ko, tayo, according to your faith, gagantihan ka ni Lord, magkakaroon ka ng sarili mong reaksyon. Ngayon,
Napunta siya sa Egypto. Pagkatapos umalis sila. Pagbalik sa mismong pinanggalingan nila, kung saan niya itinayong dambana, masagana na. Ganun kabilis. Talaga sinubok lang siya ni Lord kung ang kanyang pananampalataya ay hindi magmamaliw, hindi maghihina. Ngayon, sinubok siya ni Lord, kanina sinubok siya pagdating sa kahirapan. Ngayon, sinubok siya pagdating sa kayamanan, yung kasaganaan. Paano siya sinubok ng Panginoon? At nagpakatalino si Abraham sa bagay nito. Tignan natin. Dito sa verse 5. Chapter 13, verse 5. At sulot naman na kinasama ni Abraham ay may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain at sila'y manahan na magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari na anupat hindi maaaring manirahang magkasama. Siguro sa Kapampangan, masasambot yung gabot yung karakaltupang kumbakan. Hindi sapat yung mga damo dahil ganun kasagana. Verse 7. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot. At ang mga Kananeo at ang mga Fereseo ay naninirahan sa lupain. Sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Ibig sabihin ng magkapatid dito, magkamag-anak. Pero totoo, hindi niya kapatid si Lot. Pamangkin niya, mamunakanin. Verse 9. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Umiwalay ka sa akin, ipinamamahid ko sa iyo. Kung ikaw ay pasakaliwa, ay papapakanan ako. At kung ikaw ay pasakanan, ay pasakaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan. Napawang patubigan na magaling sa magkakabila kung pa sa Zoar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora na gaya ng halamanan ng Panginoon, na gaya ng lupain ng Ehipto. Dito, nakita niya mga Abraham kung ano ang pagpipilian. Sinabi niya sa kanyang pamangkin, maghiwalay tayo, hindi tayo kaya ng lupa. At saka nag-aaway, nagtatalo ang ating mga tagapag-alaga. So, kung ikaw ay kakaliwa, ako'y kakanan. Kung ikaw ay kakanan, ako'y kakaliwa. Itong si Lot, dahil binigyan siya ng option, ang tinignan niya, yung nakikita. Kasi itong si Amang Abraham, yung tinignan niya, yung pangako ng Diyos. Ito, sinabi ni Lord, dito ako. Pero yung kanyang pamangkin, hindi niya tinignan ng pangako, yung tinignan niya, yung nakikita ng mata. Yung kabaligtaran ng faith, yung nakikita ng mga mata. Yung faith kasi hindi nakikita, sabi ng Bible kanina. So tinignan niya ang kapatagan. Talagang maganda naman ang kapatagan. May patubigan, may ilog. At kung saan may ilog, talagang ang halamanan, vegetation, mabuti. May kakainin ng libu-libong baka, kamelyo, libu-libong mga tupa. Mabuting lupain na niya. At ito pa, yung naging description ng verse 10, doon tignan nila yung malayong kapatagan, para bagang sa sobrang ganda niya, sinabi ng verse 10, para bagang hardin ng Eden. So kapag nakita mo at alam natin, very beautiful, talagang napakaganda kung tayo nabuhay sa panahon yun, napakagandang pagmasdan ng hardin ng Eden. Dahil si Lord ang design. At sinabi ng verse 10, napakaganda. Tinignan nila sa malayo, ang ganda ng lupain ng Zoar. Parang garden ng Eden, Garden of Eden. So yun ang pinili nitong si Lot. So ang sabi niya, okay, ang pinipili ko ay yung lupain ng Zoar, doon nakuha niya kasi magandang tignan niya. Pero itong siya mga Abraham, dito ako. Sapagkat naririto, dito ako pinangakuha ng Diyos. Anong nangyari? Verse 11. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang lupain ng kapatagan ng Jordan at si Lot ay naglakbay sa silanganan at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot ay tumahan sa bayan ng kapatagan at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itinin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagahan, sa dakong timugan, sa dakong silanganan, sa dakong kaluluran. Yung paligid, masdan mo niya. 15. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. Yung kay Lot, pinili niya ang Zoar, hindi na natili magpakailanman. Dinurog ni Lord Sinunog niya ang Sodoma at Gomora. 16. At gagawin kitang parang alubog ng lupa at ang iyong binhi na ano pa
Kung mabibilang ng sino man ang alubok sa lupa, ay mabibilang na rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain sa hinahaba-haba at niluwang-luwang yan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. So, ganun ang nangyari. Talagang nakita nila, talagang napakaganda. Magandang pagmasdan. Nakita nila, doon nakuha ni Lord. Parang doon ang Eden. Pero, yun nga, itong si Amang Abraham, hindi niya tinignan yun. Ang tinignan niya ay ganito, ang pangako ni Lord, ang aking panghahawakan. At ngayong umagang ito, iiwan ko sa inyo ang isang napakagandang salita ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid ko, kung magtiwala tayo at sumunod sa kanyang palatuntunan, ang kalooban ni Lord at ang kanyang palatuntunan, manampalataya ka, at sundin mo ang kanyang kalooban, hindi tayo ikahihiya ng ating Panginoon. May mga ikinahihiya eh. May mga nakakahiya. Halimbawa, may isa kang kaibigan or kakilala or kamag-anak, hindi tama yung pinaggagawa niya sa buhay, ayaw mo mabanggit na kamag-anak mo yan or kaibigan mo yan eh. Ikinahihiya mo. Pero si Lord, kung tayo sumunod sa kanyang kalooban, manampalataya tayo, hindi niya tayo ikahihiya. Amen. Tignan yung ebidensya nito. Dito tayo magtatapos. Hebrews 11, babalik tayo sa ating scriptures. Amen. Hebrews chapter 11, verses 12 hanggang 16. We will not be ashamed. Hindi tayo mapapahiya. Hebrews 11:12 hanggang 16. Ready? Siguro, dito na lang sa verse 16. Ngunit ngayon, ay nagnasa sila ng lalong magaling na lupain sa mga bagay sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos. Tignan niyo yun. Hindi sila ikinahihiya. So may ikinahihiya si Lord. Hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ang lahat ng nananampalataya, ang lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban, hindi ikahihiya ng Diyos at tayo rin, hindi tayo mapapahiya. Dakila ang pangako ng Diyos. Makikita natin, mararanasan natin, matitikman natin sa lupain ng mga buhay. Say Amen. Marap kayo sa inyong katubig, sabihin ninyo ayon sa salita ng Diyos. Tunay nga, hindi tayo ikahihiya ng ating Panginoon sapagkat tayo nanampalataya at tayo sumunod. Trust and obey. Mangyayari sa atin. Papapalain tayo, dadakilain tayo, magtatagumpay tayo. Sapagkat nanampalataya ka at sumunod ka sa kanyang kalooban. Amen. Palakpakan natin. Praise the Lord. Bayan ng Diyos, pati kayo na nanonood sa iba't ibang dako. Tanggapin nyo ang bendisyon ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang kanyang pangako, ayon sa aral na binigay ng kanyang lingkod, patuloy niyong tanggapin at paniwalaan nyo at ito'y matatanggap ninyo sa pamamagitan ng gabay ng bendisyon ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo na may pananalig ang kininatin ito at magsiyaman mula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Amen.